ayaw po ng Diyos na magkaroon po tayo ng ibang karelasyon. Kundi siya lamang po ang ating karelasyon. Amen? May kailangan po natin lumaki sa like, share, subscribe. Alahan niyo po yung pumunay sa tumatin ng mga basic study. Pagkatapos po ng praise and worship, doon po tayo mag-basic sa kabila. Sikapin po natin yung punais na lumalim kasi kailangan po natin ma-enlighten. Ma-open up ang ating spiritual mind, spiritual hearts. Ang ating spiritual life na sa ganun po ay lumalim po ating relasyon sa Diyos at tayo po yung magiging alagad. Hindi lang po attending. Hindi lang po sa ating worshipers, kundi alagad po. Amen? Dahil yan po ang pinareproduce ni Jesus Christ bago po siya umakyat sa langit. Amen po ba? Go ye and make disciples. Ang disciples po ay 5 salita po siya ng papaloob. Ang disciples po ay makisaaral ng Panginoon, follower ni Christ, amen, bagong buhay, amen, at napakabanalang buhay at naglingkod sa Diyos. Yung 5 na yan, kailangan pong mangyari sa ating buhay bago tayo pumasok ng langit. Amen? Alagad. Sa alagad, ay natin po yan sa aral ng Panginoon. Nag-aaral po yun palagi habang Panginoon. Amen! Praise the Lord. Kaya po, malapit na rin po ang ating pong water baptism, ang ating outdoor fellowship sa Island Pavilion. Noong 200 po ang baptisa sa atin, bagamat sabi nila kulang po yun kasi may free dinner at free breakfast. Kulang talaga. Kulang. So nga lang, bahala na si Lord magpuno. Amen? Kasi ako bilang pastor ninyo, ayoko pa yung pagbibigatan. Ayoko yung bigyan ng masanil. Amen? Kinukuha ni Lord yung ating mga bigat eh. Amen? Amen. Kaya nga po, yung bigat natin, hindi natin kaya, kinukuha niyo yung siya nag-aabuno. Amen? Yun lang po yun. Praise the Lord. Kaya palapakan po natin dito. Right? Bago po ako, okay? So, tayo muna po ay mag-aral kahit pa paano, bago po ako bababa. Para tayo po ay matuto sa Panginoong Diyos ng buhay. Okay? So, dahil po ay panahon po ngayon ng pagtitika, malapit na po, nag-advance na po tayo para inform na po tayo pagdating nun. Okay? So, panahon po ngayon yung diba? Pag-aralan naman natin yung buhay ni Judas. Si Judas. Diba si Judas po yung nagkanulo sa ating Panginoon Kristo. Una, bakit ay ipinagkanulo? Dahil yun po ay nakapula na. Na talagang si Judas po yung magkanulo sa ating Panginoon Kristo. Sapagkat kung hindi po niya ipinagkanulo yun, hindi po mapunta si Jesus Christ sa cross ng Calvary. Amen po ba? Okay? Pero ang ating pag-aralan ngayon ay hindi po yung ginawa ni Judas na malalim, kundi yung naramdaman ni Judas sa kanyang ginawa. Yung remorse. Ang ibig sabihin ng salitang remorse ay paghihinagpis. Amen. Hinagpis si Judas, di ba? Okay, una, ipag-ilaran ko muna sa inyo si Judas. Si Judas po ay treasurer nila Jesus. Okay? Kasi sa mga panahon na yun, marami po mga binibigay, mga donations, no? Pero na yung pagkain, si Judas po ang katiwala ng group, no? Siya po ang ingat yaman sa kanya. Pero alam naman po natin na si Judas ay hindi po faithful doon po sa kanyang trabaho, no? Na pagiging treasurer. Kundi siya po ay kinukupit niya, ninanakawan po niya, no? Yung offering. Amen? Nabasa niyo po ba yun sa John 12? No? Verse 6, kung niya po nagkakamali, no? Na ninanakawan niya ang offering. Bakit? Si Judas, talagang siya po yung tinatawag doon sa panalangin po ni Jesus Christ sa John 17, no? Verse 12, na siya daw po yung son of perdition. Ibig sabihin ng son of perdition, ibig sabihin siya daw po yung anak ng kapatid.
Di ba nananalangin si Jesus Christ? No? Ang sabi niya, iningatan ko sila, na habang ako'y nandito sa lupa, iningatan ko sila lahat at wala napahamak, maliban doon sa anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. So si Judas po yun, son of perdition. Okay? Anak ng kapahamakan. Okay. Noong pong si Judas ay nag-Judas, nakikita ko yun sa GP, God knows who does not pray. Nakita ko ba yun? Yung salita, God knows who does not pray. Bigyan niyo sa okay. So, siya po ang son of perdition. Okay? So, dahil po sa kanyang pagtataksin, pero ang kanyang pagtataksin ay nakahula. So, minsan, no, magpasalamat din po tayo sa buhay ni Judas. Bagamat, mahirap po yung tinapakin. No? Minsan na, sabi ni Jesus Christ na mabuti na lang na hindi daw siya ipinanganak. Kasi mapapahamak din po siya. Okay? So, ngayon, kung ano po yung makukuha natin yung lessons from Judas. Okay? So, naniniwala po tayo si Judas ay hindi po yung napunta ng langit. Kasi siya yung nagbigti. Di ba nagbigti siya? Lahat po ng ibig sabihin, kinitil niya ang kanyang buhay, imbis na ang Diyos lang po ang dapat tumitil. Amen? Ang ating buhay, ang Diyos lang po may hawak niya. Huwag pong hawakan. Kayo yung po nagpapakamatay ng suicide, hindi po ipapasok ng langit. Bakit? Pinangunahan mo ang Diyos sa iyong buhay. Dapat ang Diyos lang ang nagtakda ng iyong kamatayan, ikaw nagtakda. Di ba? Ang sabi sa Hebrews 9:27, itinagda sa mga tao, sila nagtakda ang Diyos. Itinagda sa mga tao, minsan tama mga tayo magkatapos sa iyong paghuhukom. It is appointed for men to die once and after this judgment. Okay? Ang Diyos ang nagtakda ng kamatayan natin. Hindi tayo dapat tikitin ng buhay natin dahil ang Diyos po may karapatan na kumitin ng ating buhay. Amen? Ano po natin? Okay? Kaya yung mga nagsususo na magpapakamatay ka na para matapos yung problema mo. Si Satanas yun, di ba sa Matthew chapter 4? Amen? Di ba ang sabi na kay Jesus Christ, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Di ba? Bakit? Gusto ni Satanas na mamatay siya sa maling kamatayan. Hindi po siya mag-ano ng blood, no? Para sa marami, hindi na siya mapako. Okay? Magpapatay ka. Kasi sabi naman ng pwede, ibapadala niya, susukin mo na atin para hindi ka matiso, hindi ka maano. Ayun po ba? So, balitan po natin yung salitang para matapos yung problema mo. So, sino may sabi nun? Yung magpatihulog ka, sino? Satanas. Si Satanas. Yung nagsusugsug na yung mapahamak kasi Satanas yun. Amen po ba? Kaya pag nagsuicide ng isang tao, nasusulan ng demonyo yun. Huwag na po natin gawin yun. Amen po ba? Kaya nga tayo magligtas sa ligtas para walang mag-suicide. Amen. Amen? Kasi kawawa eh. Nasusulan sila ng diablo. Amen po ba? So, purihin ang Panginoon. Ngayon mga kapatid, noong po ngayon na ipagkanulo ni Satanas, si Jesus Christ, sa Matthew chapter 26, 27, alam po natin, kung nakita po niya na ipapato na po si Jesus Christ sa cross, alam po natin na siya po ay nagsisi. Siya po ay naghinagpis. Yan po ang ibig sabihin ng remorse. Pero, you know what, church? Yung naramdaman ni Judas ay hindi po yun sapat. Maganda po yung simulain po ng kanyang naramdaman. It's a good start na naramdaman po niya. Yung naghinagpis niya, yung nagsisisi siya. Anong ginawa niya nung nagsisi siya? Kanya, i-admit. Diba? He admitted na siya po ay nagkasala. Sabi niya, I have sinned. Maganda po yun na mag-admit po si Judas na nagkasala siya. Kagaya natin, maganda rin po yung nagkamali po nagkasala ako. Pero alam niyo po mga church, isang bagay
ni Judas. Kasi, nung in-admit po niya ang kanyang mistakes, no? Siya ay nagilagpis, maganda po yun, nadamdamin, at siya po ay nagsisi. Pero alam niyo po ba, hindi po siya humingi ng tawad kay Jesus. Ang ginawa niya, nung pagkatapos po niya naginagpis, ang ginawa po niya, pumunta siya dun sa templo, di ba, pinag-aagis niya yung pera. Yung 30 pieces of silver, sa kanyang pinagpis kanya, itinapon. Kinuha naman naman para sa iyo. Pero, yung pera na yun, hindi nila ilagay sa offering kasi nga, buhay, inusenting buhay, dugo. Inusenting dugo, ang kapalit daw. So, ang kanilang ginawa, binigyan po nila yun ng simenteryo, lupa. Simenteryo para sa madayuhan. Meron talaga mga offering na hindi dapat nahulog sa offering. Amen? So, church, anong nangyari? Pagkatapos noon, pagkatapos ang hinagis yung pera sa templo, kinuha ng mga pari, pagkatapos, pumayo siya at nagbigti. Dapat pagkatapos po na humingi, na kanyang naramdaman, inadmit po niya na nagkasala siya, nagkamali siya sa kanyang ginawa, dapat ang ginawa ni Judas, dahil nagkis na siya, nakaramdam na po siya ng pagsisisi. Dapat, sinabi ko, pagkatapos po niyang ibinato, hinagis, siya po ay umayo at nagbigti. Yung naramdaman ni Judas na inamin niya na I have sinned, at nakaramdam po siya ng nagpis, nung nagkasala siya, nagkamali siya, isa po ang nagkulang sa kanya, hindi po siya humingi ng tawad sa Diyos. Church! Ito po, sa sobrang guilt, condemnation, no? Sobrang guilt and condemnation kaya siya nagbigti. Alam niyo, itong guilt and condemnation kapag nagkasala ka, delikado. Pwede kang mapahamak. Hello? Are you getting me? Amen. Lahat po tayo nakakaramdam ng remorse, ng panghinagpis, dahil nagkamali tayo, nagkasala tayo, dapat hindi natin ginawa. Hello? Dapat pala, tama po yung ginawa ni Judas, inadmit po niya nagkasala siya, naghinagpis siya, nagsisi siya, pero hindi siya humingi ng forgiveness kay Jesus na mag-save sa kanya sa kamatayan. Dalawa po ba natin, church? Amen. May mga panahon sa ating buhay na para tayong si Judas. Meron tayong nagawang pagkakamali at pagkakasala. Yung guilt, yung condemnation talagang sinasakluban ka na. Yung guilt and condemnation, it will lead to despair. Ano yung ibig sabihin ng despair? Yung pong malalim na kalungkutan, yung pong kalungkutan walang katapusan. Hello? Yung nagkasala, nagkamali, huwag natin bayang si Judas. Pwede mong i-admit yung kasalanan mo, pwede kang magbinagpi sa kasalanan mo, dapat hindi mo yung ginawa. Alam nyo, ang mali ni Judas, hindi siya humingi ng tawad sa Diyos. Kaya napahamak siya, ng bigti siya. Ganon din po, church, ang mangyari sa ating buhay. Huwag tayong do not lead the guilt na mag-will lead into despair. Alam nyo, minsan nasa kasalanan tayo. Tapos, humingi na tayo ng tama, inagdi na natin. Naginagpisa tayo. Pero, hindi natatapos yung despair mo. Ibig sabihin, hindi natatapos yung kalungkutan mo. Ang ibig sabihin ng despair, yun ang nangyari kay Judas, yung despair, yung kalungkutan. Na walang katapusan. Maraming ganito. Maraming ganito. Umamin na nagkamali nga ako eh. Hindi na talaga tama yung ginawa ko eh.
Nalungkot na nga ako eh. Pero alam niyo ba, yung guilt ay turn into despair. Bakit? Bakit yung guilt and condemnation turn into despair na walang katapusang kalungkutan? Nakuha niyo po ba mga kapatid? Yung despair ay walang katapusang kalungkutan. Damdamin walang pag-asa. Parang damdamin walang pag-asa. Damdamin kalungkutan na walang katapusan. Ganito po nangyayari sa ibang kabackslider. Nagkaroon sila yung guilt, turn into despair. Yung kalungkutan na walang katapusan. Yung nawawalan sila ng pag-asa. Bakit? May kulang. Ano kulang? Baka hindi ka humingi ng tawad sa Diyos ng totohanan. Para matapos na yung kalungkutan mo na walang katapusan at kawalan ng pag-asa na makabalik sa presensya ng Panginoon, humingi ka ng totohanan ng tawad sa Diyos. Amen. Para matapos na. Huwag ka lang, inaamin ko, nagkamali ako, nagkasala ako. Inaamin ko yan, naminagpis talaga ako, nalungkot talaga ako. Magandang damdamin yan kapag. Pero, kulang. Huwag mong gayahin si Judas. Pagkatapos na nakafeel ng remorse, nung naginati siya, napigati siya, nagsisi lang siya. Pero hindi totoo. Ang pagsisisi niya ay patungkol lang dito sa sanlibutan. Napahiya siya. Diba? Napahiya siya. Ganun na yun. Nagsisi siya kasi yung tao, inosente naman ang dugo nun. Diba? Yun lang kanyang naramdaman. Pero talagang heart to heart sa Diyos. Hindi siya humingi ng tawad. Kaya tuloy pagkatapos, kumayo siya at nagbigti. Ibig sabihin, kapatid, kapag ikaw nagkasala, admit, upo na pinagpis ka, kumplituhin mo. Para matapos na yan, humingi ng tawad sa Diyos. Amen. At pagkatapos nun, yung guilt, huwag mo siyang pagaliin. Hello? Then yung guilt na yun, it will lead to despair, yan ang mag-lead sa'yo sa kapamakan. Nakuha niyo po ba mga kapatid? Ang sinasabi ko po nito, lahat po tayo nagkakamali. Dahil ipinagkaano natin si Jesus Christ. Kristiyano na tayo, pero ito tayo. Diba? 11 na. See you next time. Tawag natin sa mga